So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit palaging maling tao na lamang ang napipili mo? Okay? So kamusta naman ang buhay pag-ibig mo? Ang dami mong naging jowa, ang dami mong naging love life, pero bakit ngayon? Wala kang naging forever. Lahat iniwan ka. Ano ba yung mga dahilan? Kung bakit lahat na lang ng napipili mo, napapasukan mong buhay pag-ibig, lahat mali, lahat iniiwan ka. Ngayon, sa video ito mga kamamay, share ko sa inyo ang inyong mga maling katangian kung bakit palagi na lamang na maling tao ang inyong napipili. Okay? So, napaka-exciting ng topic na to mga kamamay sa mga lagi diyang iniiwan para po sa inyo ang ating tips ngayong gabing ito. So, wag natin masyadong patagalin. Don't forget to click the subscribe button and i-like yung video ito if ever na nagugustuhan nyo po yung video and tips tungkol sa mga love advice na aking i-share dito. So, kung napindot nyo na yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit lagi na lang maling tao ang napipili mo pagdating sa iyong buhay pag-ibig? So, number 1, kasi gusto mo yung mga lalaking babaguhin mo yung kanilang sarili. Yes, mga kamamay, ganyan kayo mga girls eh. Ang gusto ninyo yung mga bad boy, ang gusto ninyo yung may mga tattoo, may mga hikaw sa ganito, yung may mga maraming hikaw din sa ganito. Yan yung gusto ninyo eh. Hindi ko alam sa inyong mga girls. Gusto nyo baguhin yung isang tao, yung mga bad boy na lalaki. Gusto nyo baguhin, lagi yung sinasabi sa inyong sarili. Itong iibigin ko. Kahit bad boy, kahit babaero, akong bahala. Ako ang makakapagbago dyan pagdating ng araw. Okay, so, naging kayo. Sinagot ka nung lalaki kasi hindi ka naligaw. Tapos, lumipas ang ilang taon, hindi ka na naging masaya, hindi mo na kinaya, ikaw na yung nakipaghiwalay. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Bakit? Lagi mo siyang tinitiis. Okay? Lagi kayong nag-aaway. Okay? Lagi na lang ikaw yung gumagawa ng paraan para kayo yung magkita. Hindi mo lang siya gumagawa ng effort. Dahil nga po mga kamamay, mali pong tao yung pinili ninyo. Lagi po nyo sasabihin na babaguhin ninyo yung isang lalaki. Lagi nyo pong ipagsisiksikan, igigiit na kaya mong baguhin yung ugali ng isang lalaki. Which is, ganun na po yun mga kamamay eh. Ganun na po ang hilig nyo sa thrill mga kamamay. Kung ganun na ang isang tao, ganun na po ang isang tao. Kung ayaw niya magbago, hindi siya magbabago para sa iyo. Tandaan niyo yun mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, piliin nyo yung mga responsableng lalaki at hindi yung mga lalaking babaguhin ninyo kuno na wala namang balak magbago para sa inyo. Yan yung isang dahilan kung bakit palaging maling lalaki ang napipili ninyo. So number 2, kasi mas pinapriority mo at pinipili mo kung ano yung nararamdaman mo kaysa doon sa taong karapat-dapat para sa iyo. Yes mga kamamay, yan kayo eh. Okay? So dahil diyan kayo masaya, kahit may asawa, isinisiksik ninyo sarili ninyo. Kahit may jowa, nakikipagkita kayo ng pilit, ng palihim, ng patago. Dahil diyan kayo masaya, sabi mo, yan yung nararamdaman ninyo, yan yung pinipili ninyo. Kahit may asawa, kahit hiwalay, kahit kasal, nakikisama kayo. Nagiging kabit na kayo kung titingnan eh. Ay yung piliin yung karapat-dapat, yung single, yung walang sabit, yung maayos, yung kaya kang panagutan. Ay yung piliin yung karapat-dapat eh. Lagi nyo pinipili. Lagi nyo pinipili yung nararamdaman ninyo kahit mali. At isa yung dahilan mga kamamay kung bakit palaging maling mga tao, maling lalaki ang napipili ninyo. Subukan yung imulat ang inyong mga mata, hindi puro puso mga kamamay. Sinasabi ko sa inyo. So sa mga nakarelate dyan, mag-comment naman kayo. Okay? So next, kasi lagi mong iniisip kung paano siya mapapasaya. Hindi mo iniisip kung paano ka magiging masaya o hindi mo iniisip kung masaya ka pa. Yes mga kamamay, karamihan ng mga kababaihan dyan, lagi niyong iniisip yung kapakanan ng lalaki. Iniisip niyo palagi kung paano siya mapapasaya kahit kayo ay nagtitiis na lamang. Kahit kayo ay sinasaktan, iniisip niyo pa rin kung paano siya mapapasaya. Which is wala nang pag-asa eh. Okay? Wala nang pag-asa, lagi siyang galit sa iyo. Bakit? Meron na palang iba. Lagi siyang nabubugnot sa iyo. Bakit? Kasi nga, meron na siyang ibang binibigay ng oras. Tapos ikaw, masyado kang makulit, kaya naiinis sa iyo.
Mga kamamay, bigyan nyo naman ng pagkakataong pasayahin ng inyong sarili. Unahin nyo po ang inyong sariling maging masaya. Makikita yan ng isang lalaki at pag nakita yan ng isang lalaki, mas gugustuhin niya ngayong makijoin sa buhay mo kasi masaya ang buhay mo. Hindi palaging iisipin mo siya. Paano ko siya mapapasaya? Ngayong ikaw, stress na. Bakit? Palagi na lamang galit sa iyo eh. Iniisip mo, paano ko siya mapapasaya? Laging stress, laging galit. Yung pala, hindi na ikaw ang kailangan. Kaya mga kamamay, unahin yung pasayahin ng inyong sarili. Huwag ang isang lalaki. Kasi ang isang lalaki, mas gugustuhin niyang pumasok sa buhay mo kung nakikita ka niyang hindi ka toxic, hindi ka sakit sa ulo, lagi kang masaya, lagi kang good vibes ang ibinibigay. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, talagang maling lalaki ang inyong mapipili kung palaging iniisip niyo po kung paano siya magiging masaya. Unahin niyo po muna ang inyong sarili kung paano kayo magiging masaya, paano magiging maganda ang aura ninyo, paano niyo maaakit ang isang lalaki na pumasok sa buhay niyo. Isipin niyo muna mga girls ang inyong sarili bago kayo magpasaya ng iba. So next, kasi hindi mo kinikilala ang sarili mo kung sino ka talaga. Yes po mga kamamay, maganda ka, sexy ka, mapagkakatiwalaan ka, may kakayahan kang kumita ng pera, hindi mo nakikita ang value mo. Hindi mo nakikita ang high value babae ka. Kung kaya't, kung sino-sino na lang lalaki ang pinipili mo, sayang ang ganda mo, sayang ang kaseksihan mo, sayang ang katalinuhan mo, sayang ang kadiskartehan mo. Ang dami mong trabaho, ang dami mong pera, pero anong nangyayari? Hinahayaan mong hinuhot-hutang ka ng ibang mga lalaki tapos sa bandang huli, iiwanan ka lang din naman. So hindi mo kasi alam, hindi mo kasi kilala ang sarili mo. Okay? Alam mong ikaw ay matino, alam mong ikaw ay mapagmahal, alam mong ikaw ay mabait. Okay, hayaan mong lalaki ang lumapit sa iyo. Huwag ikaw ang maghabol na maghabol. Huwag palaging maghahanap ka ng pag-ibig, ng relasyon. So talagang tataas yung porsyento na maling lalaki ang inyong makuha. Kaya mga kamamay, may mga lalaking makakakita ng worth mo, may mga lalaking makakakita ng halaga mo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang dumating yung mga lalaking yan at kilalanin po ninyo, hindi yung pag may pain sa harap, kagat ng kagat. Okay? Pag may palay sa harap, tuka ng tuka, huwag ganun. So, i-filterize po ninyo, mas tataas ang value nyo bilang isang babae kung kayo ay merong standard sa pagpili ng isang maayos na lalaki. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kilalanin yung maigi ang inyong sarili. And last, kasi hindi ka muna nagpapahinga bago ka pumasok sa isang relasyon. Yes mga kamamay, kesyo naghiwalay kayo, hindi kayo obligado na humanap ka agad ng kapalit. Yung iba dyan, ay naku, nag-break kami ni Aris. Kailangan, next month, makahanap agad ako. Okay, naku, nag-break na naman kami ni Rodolfo. Kailangan, sa sunod na linggo, makahanap agad uli ako. Hindi po ganun mga kamamay ang pag-ibig. Hindi kesyo na walang ka ng jowa, kailangan mo magpalit ka agad. So, kailangan mo ring mamahinga, kailangan mo ring i-relax ang isip, ang puso mo, ang katawan mo sa lahat ng mga nangyaring mga problema, sa lahat ng mga nangyaring stress. Okay, akala mo parang hindi ka nasaktan eh. Akala mo parang mauubusan ka ng lalaki. Akala mo pagising mo bukas, wala nang lalaki para sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, the more na nagkakaroon ka ng time na mag-isip, pumili, kumilala ng isang lalaki, the more na hindi kayo maliligaw. Hindi yung dalas-dalas kayo. Hindi yung pagkakakita nyo ng lalaki, magpapakyut ka agad kayo. Hindi nyo alam, katawan nyo lang palang habol. Alam nyo naman yung mga lalaking ganyan. Kaya mga kamamay, take time na maghanap ng mas maayos. Take time na ipahinga muna ang sarili, mag-isip, para malinaw po ang inyong isip. Hindi yung wala kang natutunan. Ibig sabihin, ipinagpapatuloy mo lang yung walang kwenta yung relasyon sa ibang tao. Papalit-palit lang pero hindi ka nagbabago, hindi ka nag-i-improve. Mas maganda dyan, kung nag-break kayo ngayon, magpahinga ka, mag-isip ka, matuto ka. Pag-isipan mo kung bakit ka hiniwalayan, ba't kayo nag-break, ano yung mga problema, i-analyze mong maigi para sa susunod na story, sa susunod na chapter, sa susunod na buhay pag-ibig mo, meron kang mai-apply na mas bago. Malay mo, mas maging effective,
mas hindi ka iwan, mas mahalin ka, mas piliin ka nung bago mo kaysa dun sa mga babaeng nagpapakyut sa kanya. Ganun po yung mga kamamay. Hindi kayo dapat jump up sa panibagong chapter ng love story ninyo hanggat wala kayong natututunan. Kailangan meron kayong makuhang moral lesson dito bago kayo pumunta dito. Para sa ganon, meron kayong matibay na pundasyon kung kayo magsisimula muli ng panibagong pag-ibig. Okay? So sana malinaw tayo dyan mga kamamay. So ilan lang yan at napakarami pang dahilan kung bakit palagi nilang maling mga lalaki ang napipili ninyo. So much for this. Sana kahit paano makatulong ang mga advice na to. And if ever na makakatulong ito at nakatulong talaga, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito. Mahal ko po kayo mga kamamaya, huwag kalilimutan yon. Kung meron mang nang iwan sa inyo, pakaramdam ninyo na wala nang nagmamahal, nandito ako, mag-comment lang kayo, ramdam kita. So see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.